linisin ang bayan at lipunin ang lahat ng may masasamang buti. Limutin ko ng 5 araw ang karalitaan, baba ang loob ng pagkamuting araw. Dahil dyan, lalagdan ko ang kautusan ukol sa sandata upang maiwasan pagkakaroon ng mga Ang Kapitan Heneral na siya ring gobernador ng Islas Pilipinas ay nangangaso sa kasama ang isang likwang pari, sundalo at empleyado na naging anino sapagkat nakaalalay sa kanya ang isang napakaingay na banda na di naman naturo ang tumugtog ng magandang musika ni Santa Cecilia. Wala siyang nahuling anuman kahit isang ibon o daga man lamang. Ang matinding galit ng kanyang kamahalan ay naging sanhi ng bulong-bulungan ng kanyang mga alalay. Sa mahinang himig na pag-usapan ng lahat ng Gobernador Silio at Kabeza de Barangay na kung wala ngang mahuling anuman ang dakilang manunudla, baka raw siya ang ilipat sa mga hayop sa kagubatan na kailangan niyang tamaan. Isang malaking kahihiyan para sa isang kapitan heneral ang hindi makatama ng isang hayop sa pangangaso. Ano nga lang naman ang sasabihin ng mga Indyong mahusay mangaso? Nagpunta ang kapitan heneral kasama ang 2 Guardia Sibil papuntang Los Baños. Panalo na naman ako. Sigurado hindi na kayo mananalo sa akin. Napakagaling mo talaga, Kapitan General. Sangayon ako dyan, Padre. Sabi ko na nga ba sa inyo, matatalo ko kayo. Kita nyo, ang dami yung pagkakamali. Sa paglaruan ay nakataya ang ikakalusog na pag-iisip ng mga Pilipino, kaya't minarapat ng magpatalo nila Padre Sibilia para makuha ang simpatya ng Kapitan Heneral. Ang ina naman ay linisan o katutulan at inatapon sa malayong lugar. Ngayon, nilipat ko na ang mga kawan at Si Don Custodio at Kawani ay naglalakad sa isang sulok at si Padre Fernandez naman ay malalim ang iniisip. Samantala, sina Simon at Benzaib ay naglalaro ng bilyar at nagtatawanan sa kabilang kwarto. Gusto pa bang maglaro? Lalo ko kung hindi alam. Ganon, papuntahin natin dito. Ano po, pasya niyo sa mga nasawisang na sandata? Pwede ko bang palitan si Padre Camora sa mga Simon? Ngunit, ang itataya niyo ay ang mga bulyante sa halip ng salapi. Walang problema sa akin kung ganon. At ano naman ang itataya? So, at ano naman ang itataya namin sa Senior Simon? Aba, kayo ni Padre Irene, ang mababayan na pagkakawang gawa, panalangin kabaitan, hindi ba? Ang kabaitan ay taglay ng bawat isa. Hindi tulad ng inyong brilyante na palipat-lipat ng kamay. Ang kabaitan ay taglay ng pagkatao namin. Kung gayon, ay papayag akong bayaran na lamang ninyo ang mga pangako. Sabihin nyo na lamang. Lilimutin ko ng 5 araw ang karalitaan, ang kababaang loob at pagkamusunod. Ikaw naman, Padre Irene, ay ganito. Lilinisin ko ang kalinisan ng pag-uugali at pagkamahabag din at iba pa. Nakakapagpapang tao si Simon kung ano-ano ang iniisip.
Pabayad naman ang Kapitan General sa akin kung sakaling matalo ay ang pagkakaroon niya ng kapangyarihang ipapalanggo ang isang taong 5 araw o buwan. Pagpamatapon sa isang taong walang nakakatulong pangalan o isang utot sa Gwardyang Sibil, makababaril ng bilanggo. Ngunit Ginoong Simon, ano ang mapapala niyo sa panalo ng kabaitan at mga pagtatapon sa mga pagpatay? Bakit? Bakit kailangan linutin ang bayan at lipunin ang lahat ng may masamang bulhi? Ngayon ba ay galit pa kayo sa mga tulisan? Gayon, maaaring hingan kayo ng malaking tubos, huwag naman kayong mawalan ng utang na loob. Ipinagtatapat ko na, binira ko ng mga tulisan, ngunit matapos akong gumising, ay pinabayaan nila akong na maglakad nang walang hinihinging tubos. Maliban sa 2 kong ribibor at 2 orbus. Diyan nalagdaan ko ang kautosan ukol sa sandata upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga sandata ang mga tulisan. Para sa akin, ang mga tulisan ay may mas karangalan sa lupain ito. Ang kasamaan ay wala sa mga tulisan. Sa bundok, hindi sa mga tulisan. Sa loob ng bayan at bundok. Ayan nyo? Tunay nga, gaya ko at gaya natin lahat. Magtapatan tayo. Total ay wala namang makakarinig sa English. Ang tao mismo ang mag-aayos sa sarili niyang buhay. Ang isang kalihim ay naghihikab at naguunat, tapos ang iba naman ay nagtatawanan sa isang sulok. O siya, tama ng biro at sugalan. Magtrabaho na tayo ng marami pa akong dapat tutasin. Sa araw na iyon ay pag-uusapan ang tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila, kaya't naroon sina Padre Irene at Padre Sibila. Ano ba? Ang panukala sa pagbabawal sa paggamit ng mga almas. Bawal ngayon din. Tawad po niyo sabihin kung alinmang bansa ang pinahihintulutan ay naggamit ng armas sa salot. Hindi tayo tulad sa kanila. May 4 na buwan pa lamang ngayon na pagtibayin ang hindi pagbabawal na paggamit na almas, Kapitan General. Magagawa niya ng paraan. Paano? Madali lang yan. Ipagbili lamang ang mga armas di salon na wala sa 6 milimetro ang kalibre. Hindi ako sangayon sa panukala niyo. Puno sa Chani ay humingi ng malaking bahay upang Ano bang malaking bahay kung may mga salon? Wala akong pinalaman sa mga bagay na yan. Sa pamamahala, sa pangalawa, sa dapat. Ang guro na iyon ay isang filibuster. Ang totoo ay kung sino ang ibig na magturo ay maaaring magturo kung saan man. alisin Ang mga guro dito ay umakusog. Kalibasan, ang paghigit ng isang higit pa sa isang pinagbayan. Ang paghigit ng higit pa sa ilang bayan. Filibuster. Bayan muna bago ang lahat, ang ating pagkakastila. Sa susunod, ang lahat ng duwak ay tatanggalin sa tungkulin. Madali lang ang solusyon dyan, kamahalan. Gawing paaralan ang mga sabungan sa loob ng 1,000 araw. May namin na panukala, kahit tayong lahat. Ngunit ang totoo ay may sabong sa buong linggo at yaman ang sabong at mga magbabayad sa pamalaan ay hindi nararapat na Huwag magpaaral sa mga araw na iyon. May mga 6 na buwan na naghihintay ng pasya ang mga estudyante ukol sa usaping ito. Naging kakatuwa naman ang namayaning katahimikan, kaya't nagtanong ang Kapitan General.